Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang matinding balita, US woos Philippines with expanded F-16 Block 70 deal backed by Industrial Innovation Partnership. Ibig sabihin, hindi lang jet procurement ang problema, may kasama itong malalim na investment sa Philippine aerospace industry. Tara, samahan ninyo ako para i-unpack ang deal na ito, ano, sino, paano, at bakit mahalaga ito para sa Pilipinas at para sa strategic dynamics sa Indo-Pacific region. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unang-una, alamin natin kung ano ang nilalaman ng balita. Kamakailan, inaalok ng Lockheed Martin sa Pilipinas ang F-16 Block 70 fighter jets, pero hindi lang basta jet sale, kasama ang isang malawakang Industrial Innovation Partnership. Layunin nito hindi lang makapagbigay ng advanced na mga eroplano, kundi magtayo rin ng lokal na kapasidad sa manufacturing at maintenance ng mga high-tech na bahagi ng eroplano. Sa partnership kasama ang Southern Methodist University o SMU, itatatag ang Center for Digital and Human Augmented Manufacturing, na magtuturo sa mga local engineers at technicians ng additive manufacturing, automated composite fabrication, precision CNC machining, at AI-assisted predictive maintenance tools. Bukod dito, bubuksan ang Design Innovation Gym bilang collaborative hub para sa rapid prototyping, virtual at augmented reality training systems, mahusay para sa assembly, maintenance at mission simulations. Target ng proyekto na mapunta ang Pilipinas sa yugto ng full-cycle production at system integration, maging isang regional hub para sa depot-level maintenance, repair, and overhaul ng advanced fighter jets. Layunin nitong bawasan ang dependency sa overseas facilities at pabilisin ang turnaround ng operational assets. Kung sakaling maisakatuparan ito, malaking pagbabago ito para sa Pilipinas, mula sa pagiging simpleng end-user ng military hardware tungo sa pagiging aktibong participant sa production at maintenance. Isipin ninyo, hindi lang tayo bibili, pero matututo rin tayo kung paano gumawa at mag-maintain ng mga advanced systems. Ang resulta, job generation, skill development, at mas mabilis na response time para sa ating Air Force. Tingnan naman natin ang mismong F-16 Block 70 specifications. Mayroon itong airframe structural improvements para tumagal ng hanggang 12,000 flight hours, ibig sabihin, mas mahaba ang operational life, mas mababa ang long-term maintenance costs, at mas sustainable ito para sa high-tempo operations. Po-red ito ng General Electric F110GE129 afterburning turbofan engine, kaya kayang umabot ng Mach 2, umakyat ng higit 50,000 feet per minute, at may service ceiling na higit 50,000 feet. Sa combat radios, may higit 500 nautical miles sa strike configuration, at may ferry range na lampas 2,000 nautical miles kapag may external fuel tanks. May 11 external hardpoints ito para sa payload na mahigit 17,000 pounds, pwede paglagyan ng iba't ibang munitions tulad ng AIM-9X Sidewinder, M120 AMRAAM, AGM-88 HARM, AGM-84 Harpoon, GBU-38 JDAM, GBU-53, B Small Diameter Bomb, at AGM-154 JSOW. Mayroon din itong conformal fuel tanks para sa extended endurance nang hindi naaapektuhan ang maneuverability. Pagdating sa survivability, may upgraded electronic warfare suite, kasama ang digital radar warning receivers, towed decoys, at fully integrated infrared missile approach warning system. Bukod pa rito, meron itong Link 16 data link capability para sa mas mabilis na koordinasyon at interoperability sa allied forces. Ang disenyo nito ay compatible sa dispersed at austere airfields, na napaka-importante para sa isang bansang arkipelago gaya ng Pilipinas. Kung ikukumpara sa ibang multi-role fighter sa market, ang Block 70 variant ay pinakabagong build ng F-16 series, may advanced avionics, mas efficient engine, at mas mataas na reliability. Sa madaling salita, ito ang pinaka-modernized na bersyon ng isang combat-proven fighter. Kagaya ng nabanggit kanina,
Hindi lang deal sa jet procurement ang usapan, may industrial transformation component. Ang partnership sa pagitan ng Lockheed Martin, SMU, at mga Philippine partners ay long-term industrial project na layuning palagwin ang local aerospace capabilities. Para sa Pilipinas, ito ay pagkakataon na makapag-develop ng sariling talent pool sa aerospace engineering at advanced manufacturing. Hindi lang tayo magiging dependent sa foreign contractors para sa maintenance at repair, kundi magkakaroon tayo ng sariling mga eksperto sa larangan na ito. Para sa mga Pilipinong engineers at technicians, malaking oportunidad ito para ma-expose sa international standards at cutting-edge technology. May strategic implications din ito. Sa gitna ng patuloy na militarisasyon ng South China Sea at ang pagtaas ng tensyon sa rehiyon, mahalaga para sa Pilipinas na itaas ang defense posture nito. Ang pagkakaroon ng F-16 Block 70 na kayang mag-operate sa iba't ibang mission profile ay nagbibigay ng deterrence factor. Samahan pa ng local industrial capability, magiging mas resilient tayo sa harap ng external threats. Para naman sa US, ang ganitong klase ng partnership ay nagbibigay sa kanila ng mas malalim na strategic foothold sa rehiyon, lalo na sa panahon kung saan ang Indo-Pacific ay itinuturing na sentro ng global power competition. Noong Abril taong 2025, inaprubahan ng US State Department ang potential foreign military sale ng 20 F-16 Block 70-72 jets sa Pilipinas, na tinatayang nagkakahalaga ng $5.58 billion. Kasama rito ang 16 F-16C at 4 F-16D engines, AESA radars, mission computers, missiles, targeting pods, radio systems, support equipment, training, logistics, at dokumentasyon. Ang April deal na ito ay hiwalay sa Industrial Innovation Partnership na ngayon lang iprinomote ng Lockheed Martin. Ibig sabihin, ang unang deal ay focus sa mismong aircraft at armaments package, samantalang itong bagong proposal ay mas malawak ang scope dahil may kasamang technology transfer at industrial development component. Ito rin ay maituturing na strategic move para mapalakas ang bidding position ng Lockheed Martin laban sa ibang contenders gaya ng Gripen E at posibleng FA-50PH upgrades mula South Korea. So, mga kaibigan, ano ang takeaway natin? Ang US offer sa Pilipinas ay hindi lang simpleng jet sale, ito ay pagkakataon para magkaroon ng modernong air capability at mabuild ang local aerospace industrial base. Kung maisa sa katuparan ito, makakatulong ito para sa national defense, local job generation, technological advancement, at long-term resilience ng ating bansa. Pero syempre, nakasalalay ito sa desisyon ng ating pamahalaan kung tatanggapin ba ang deal at kung paano ito isa sa katuparan ng transparent at epektibo. Kailangan nating bantayan ang developments para matiyak na ang perang ay lalaan dito ay tunay na makikinabang ang sambayanang Pilipino. Kung gusto ninyo ng mas detalyadong breakdown ng cost, financing options, o comparison sa ibang jet sa market, mag-comment lang kayo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video para mas maraming kababayan ang makaalam ng mga ganitong critical na developments. Maraming salamat sa panunood, at magkita-kita tayo sa susunod na episode.